Dami ko ng picture sa'yo. Alright, Reaction TV Base nagbabalik. Reaction. Napakaganda po ng mga pag-uusapan natin yung mga ka-reaction. Ito po, importante po ito mga ka-reaction. Napaka-importante po nitong video na ito na kung saan, first time ko pong makita ngumiti ng sobra si Senator Rodante Marcoleta. Nako, bakata ko to lumalabas kami lagi nito nagpupunta kami ng Bukirin. Doon sa may palayan, nanguhuli kami ng dalag tsaka hito. Nako, ito mga ka-reaction, first time ko pong makita ngumiting ganito. At alam niyo po ba mga ka-reaction, napaka-importante po ng video na ito dahil dito mga ka-reaction, malalaman natin kung bakit bumitaw at talagang nag-resign na po itong si Director Santiago. Nako, napakalupit pong director nito, napakalupit pong lingkod bayan nito at nangihinayang ako at nag-resign siya. Pero matagal ko na pong nararamdaman yan at aalis po yan mga ka-reaction. Dahil si Director Santiago, hindi po yan corrupt mga ka-reaction. Pero mga ka-reaction, bago po natin ipagpatuloy ang napakaganda reaction video na ito at hindi ka pa nakapag-subscribe, ay mag-subscribe na po kayo. Ay may mga DDS po dyan na mga vloggers na nag-aaway-aaway ngayon. Ako! Bakit kayo nag-aaway-aaway? Anong pinag-aawayan nyo? Itong si Attorney Harry Roque yata, tsaka itong Alvin na tourism at mga Alpotera vloggers kontra Boljakan vloggers. Hindi ko po alam. Ang dami pong mga katawagan sa kanila na nag-aaway-away sila. Pero dito po sa channel natin, dito sa Reaction TV PH, ay talagang purong reaction lang po tayo dito. Nagbibigay po tayo ng ating mga opinion, reaction sa mga importanteng bagay para hindi po tayo mailigaw ng mga mainstream media na ito. Alam niyo po ba mga ka-reaction, tayo po ang nagiging instrumento ng mga DDS, ng mga Duterte supporter, ng mga tunay na nagmamahal sa ating bayan, na nagbibigay po ng kalinawan sa kanilang mga kaisipan mga kareaksyon. Lahat po ng mga kareaksyon natin dyan, mga DDS supporter dyan, mga DDS, mga VP Sara, 100% supporter dyan, mga maisug, mga kareaksyon. Sama-sama po tayo dito sa ating YouTube channel na ito at wag po tayo mag-away-away Wag kayong mag-away-away, wag po tayong maligaw. Ang ating mitihin, ang ating prinsipyo, ang ating pinaglalaban ay para po makaahon at maituwid ang lahat ng kamalian ng mga gobyernong nagdaan. Ang gobyernong ito, ang gobyerno ni Bongbong Marcos, dahil sa papalapit ang 2028 mga kareaksyon, na importante po mga kareaksyon na mailuklok po natin dyan sa Malacanang. Ang ating Vice President Sara Duterte, yun po ang pinaka-mission natin. Kaya kayong mga nag-aaway-away dyan, itigil nyo na yan, wala kayong mapapala dyan. Ito po mga kareaksyon, ituloy na po natin ito Ito po tuwang-tuwa na po itong si Senator Marcoleta. First time po nating makita na tumawa ng ganyan di ba? Di ba? Dami ko ng picture sa'yo. Diba? Paminsan-minsan, pag nakita po natin tumatawang ganyan, si Senator Marcoleta, may ibig po sabihin yan mga kareaksyon. Sa Martes, sisimulan na po niya yung tinatawag natin Blue Ribbon Committee hearing in aid of the legislation patungkol po dito sa mga tiwaling flood control contractors tsaka mga kongresistang hungas. Ibubulat-lat po niya yan. Kasama din po dyan yung mga contractor. Naulit ko na, di ba? Ulit-ulit na lang sinasabi ko Dito naman po tayo, bago po tayo magpatuloy dyan. Ito po si Madam... ito po mga reaction. Si Madam Lorraine Baduy muna tayo. Interrupt kasi hindi ko na-express ito Imagine, a defense secretary with an exit plan. Tangina, di ba? Ibig mo sa lahat ng patang-tapang-tapangan mo dyan, ang ina mo gibo, di ba? Kinalaban mo ang China, nagtapang-tapangan ka, nagpakita ka ng itlog mo. Meron ka palang exit plan, gago ka pala. Di ba? Agree. What kind of cabinet secretary will have an exit plan? No, don't have an exit plan. Kasi ibig sabihin nun, aalis ka. Dapat dito we all sync together. Di ba ganun yung commitment mo? Pero walang yakang sinungaling na gibo. No, I don't even believe you. Hanggang ngayon, Maltese ka. Yeah. You're a liar like your principal. You have, imagine, a defense secretary with an exit plan. Correct. Everything that he does, his policy, his whatever is suspect because at the back, he has a plan B. Correct.
ako dito. Magtatapang-tapangan ako, magtatapon ako ng mga bomba here and left and right kasi aalis ako. Walang Tarantado. yak, ibo. Napakawalang Tarantado talaga, ma'am. ka. Yeah. Galit na po si Madam Lauren Badig dito kay Gibo Teodoro, Maltese pala. Away ng away siya sa China, ngayon pala kapag nagkaroon ng putukan, ang gagawin po ng Gibo na to mga kareaksyon, lilipat po siya papunta Malta. Oh. Ano Gibo, hindi ka pa sumasagot ha? Ito po punta muna po natin ang usapin patungkol kay General Santiago. Tuwang-tuwa po ako at kumalas na siya kasi talagang pababahuin po siya, titirahin po siya, sisiraan po ang kanyang reputasyon. At salamat, Director Santiago, at ikaw ay kumalas na dyan sa administrasyong bangag. At alam mo yan, Director Santiago, alam mo ang ibig ko sabihin. Hindi ka na, siyempre, Director marami kang intelligence di ba? Di ba, Director Santiago, marami kang intelligence, hindi mo alam? Hindi mo alam si Bongbong Marcos, nagpupulburan di umano. Oh, lagi siyang bumibili sa Gold Deluxe. Bibili siya ng isang paketeng pulburon, yung peanut flavor, yung may peanut, tapos bibili siya ng Coke. O yung pulburon, isasabay niya sa Coke. O, di ba? Parehas lang yata yun, Coke tsaka pulburon. Ito ba mga reason? Ito na. Ang kilala naming Paul Tangkad dito, si Paul Riguera na naka-assign sa ballistics. Sa report, STF daw. Madumi, malisyoso. Ikinakabit sa akin na kumbaga pinapalabas kolektor ko. Makakaharap ako sa inyong lahat. Kayo mga media, mga officer ko dito sa NBI, makakatingin ako eye to eye, wala akong koleksyon. Wala akong kota-kota. Kayo, alam niyo yun kung sino-sino yung mga may kota-kota. Pero ako, never ako na-involved dyan. Kaya nasasaktan ako. Ba't pinagpipilitan na bata ko ito? Bagman ko ito? Hindi ito STF, hindi ko tao to. Oh, tapos, kung di ba naman malisyoso, protector daw ito nung sabungan, Doña Remedios, Trinidad Cockpit Area, Alugay Cockpit Arena, Edwin Cockpit Arena sa San Jose del Monte, San Roque Coliseum, Baliwag Circle Cockpit Arena. May mga pangalan, Cockpit Arena dun sa lugar. Therefore, legal ito. O bakit poproteksyonan ng NBI? Kung mga legal yan. Hindi nag-iisip naman yung reporter. Gusto lang ikabit at gustong i-impress upon the people na may collector ako by the name of this person. Ngayon, nag-conduct na kami ng investigation. Pinatawag ko yung mga reporter. Ayaw naman nila makipag-cooperate sa amin. But I have already directed Celro, Central Luzon office ko. Tignan itong mga ito, i-entrap kung sino man yung Paul Tangkad na yan. I-entrap yan, iharap sa akin. Para walang koleksyon ng NBI, lalo na ako. Wala kaming ganyan. No? Yun lang. Okay. Segue. Sige. Alam po niyo, nakakatakot yung ngiti niya, yung bandang uli, sinabi niyang, yun lang. Yung ganon, nakakatakot yun. Yun ang mga taong ginatatakutan. Oo, maniwala po kayo sa akin. Pag sinabing, yun lang, tapos ngumingiti siya, parang masaya lang, ganon. Ako, delikado po yan mga kareason, Senator Santiago. Dapat nga, tumakbo senador ito si Director Santiago Tumakbo kaya senador, sir. Oo, ikakampanya kita sa channel na to, sir. Oo, seryoso ako. Ikakampanya kita. Tumakbo sir. Pati yung kotse ko, sir. Lalagyan ko ng Director Santiago yun. Oo, kotse ko. Pati yung noo ko dito, lalagyan ko. Director Santiago kasi mga ka-reaction. Nararamdaman po natin sa isang tao pag may conviction yan. Pag totoong tao yan. Pag totoong lingkod bayan yan. Pag wala pong tinatagong baho yan. Napakaganda pong magsalita niyan mga ka-reaction. At nakikita at nararamdaman po ng taong bayan na si Director Santiago ay talagang tunay yan. Kaya lang, ang pagkakamali lang niya ay hindi po niya pagkakamali. Parang, we had the right love at the wrong time. Ganon yun, parang yung kanyang timing
ay natapat pa dito sa administrasyong bangag, di ba? O di ba kaya mga karelasyon, dito delikado eh. Kasi masisira po ang reputasyon niya dyan kapag hindi siya umalis. Delikado po yan mga kareaksyon. Hindi tama yan, hindi maganda yan. Kailangan talagang si Senator Santiago o NBI Director Santiago, dapat talagang bumitaw na yan, bumitiw na, dapat umalis na dyan. Kasi sisirain dyan. Oo, ay naku po. Di ba pag may sa isang ano daw, kamatis, sa isang yung ano parang, anong tawag doon? Yung lalagyan ng kamatis, pag meron daw nahalong isang bulok doon, mabuburukla ng kamatis. So, o kaya itong si Director Santiago, isa siyang kamatis na hindi bulok, siya na mismo tumalon, palabas. Diba? Ito pa po, pakinggan po natin. Bait akong boss, walang napapahamak sa akin, sinasalo ko. Pero the director must always be informed. Pag lumakad ka, hindi ko alam, buntot mo, hila mo. Hunyo 2024, umupong direktor ng National Bureau of Investigation si dating Manila Regional Trial Court Judge Jaime Santiago. Ayon kay Santiago, malinaw ang direktiba sa kanya ng Pangulo. Supili ng lumalalang cybercrimes at online scams, hulihin ng mga high-profile fugitive at baklasin ng mga illegal pogo at pasugalan. Ang daming mga illegal na online gambling, cybercrime, ang dami ng scammer. Hahanapin namin yan. At bago pa lang sila makapangbiktima, kuha na namin. Pero makalipas lamang mahigit isang taon, nagbitiw sa pwesto si Santiago. Irrevocable, walang bawian at epektibo oras na may talagang kapalit. Sa kanyang liham kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na isinumite at natanggap nitong Biyernes, August 15, may mga nagtatangkaan niyang siraan siya. Tinukoy niya mga ito ng mga kritiko at mga tumatarget sa kanyang posisyon. Hindi naman anya papayagang mabahira ng mga planadong galawang ito ang kanyang reputasyon. Binanggit din na Santiago sa liham na bukod sa mga inaresto mga dating lokal na opisyal kaugnay ng korupsyon, hamon din sa kanyang linisin ng NBI ng umano'y mga skalawag. Noong isang linggo bilang bahagi ng kanyang crackdown, sinibak niya ang 13 agents at isang hepe ng Special Task Force. Matapos magreklamo sa Chinese Embassy ang mga Chinese na inaresto sa NBI raid sa Malolos City, Bulacan noong July 14. Hiningan umano sila ng milyon-milyong piso ng arresting team. 10 million. After that is a low down until 3 million or 4 million. Kailan nila ng kaso at parang nga sa hukuman masagot ang kanilang mga demand. Inutos rin ni Santiago ang internal investigation pero kasabay nito lumalabas sa ilang media reports na inaakusa naman siyang kolektor umano ng suhol at protektor ng mga sabungan. Kaya humarap sa media si Santiago, kamakailan lang para itanggi ito. Makakaharap ako sa inyong lahat. Kayo mga media, mga officer ko dito sa NBI, makakatingin ako eye to eye. Wala akong koleksyon. Wala akong kota-kota. I have already directed CELRO, Central Luzon Office ko. Tignan itong mga ito. I-entrap kung sino man yung Paul Tangkad na yan. I-entrap yan. Iharap sa akin. Nagpasalamat naman si Santiago kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagkakataong maglingkod sa ilalim ng kanyang administrasyon. Mahaba at makulay yung tinahak ng karera ni Santiago sa pamahalaan. Nagsimula sa NBI sa pinakamababang pwesto bilang contractual employee noong 1970s. Nagtapos din sa NBI sa pinakamataas na pwesto. Sa pagitan nito, naging pulis at SWAT sharpshooter ng dating Western Police District. Nag-abuga siya, nagsilbing prosecutor hanggang maging hukom. Zian Ambrosio, ABS-CBN News. Mandagin po niyo mga kareaksyon ha. Sa inahaba-haba ng panahon, pinrotektahan mo ang iyong pangalan, pinrotektahan mo ang iyong sarili, tapos sisirain lang ng mga animal, di ba? Ito po mga kareaksyon, tama yan, Director Santiago, bilib po ako sa inyo, at nararamdaman ko po yung sinseridad ninyo at ang integridad ninyo na dito mga kareaksyon. Alam po natin mga kareaksyon na ayusin ko lang itong mic ko. Alam po natin mga kareaksyon, nararamdaman natin yan na si Director Santiago ay meron talaga siyang pusong maglingkod sa ating bayan at hindi niya pinangarap na manatili siya dyan sa
sa NBI, kahit nararamdaman na po niya na meron ng gustong magpabagsak sa kanya, at hindi po natin alam, hindi natin alam na ang gusto ring magpabagsak sa kanya ang administrasyong bangag, di ba? Dahil hindi siya kayang gawing uto-uto si Director Santiago. Yun po ang problema eh. Kapag hindi ka kayang gawing uto-uto at hindi ka mautusan, dahil nga mga kareaksyon, maraming mga bagay-bagay na inaasahan na ang NBI talagang lalaspagin ng mga Duterte at hindi po ginawa yun ni Director Santiago, di ba? Ano lang siya, by the rules siya, hindi siya lumalabas ng hindi naaayon sa batas, di ba? Kaya salute po sa inyo, Director Santiago, sinasaluduan po kayo ng Reaction TVPH at kung sakali man naisip ninyong tumakbo bilang senador sa 2028, 100% po ko support sa inyo 100% pong support ako sa inyo as Director Santiago at kakausapin ko lahat ng ating mga ka-reaction kung sila man ay payag na kayo ay iboto. Mag-comment nga po kayo sa comment section mga ka-reaction kung gusto po ninyong gawing senador itong si Director Santiago. Dako na po tayo kay VP Sara Duterte mga ka-reaction. Ito na po. Lahat, yung kinain ko kanina, naalala ko lang. Kasi naalala ko ang 20 pesos ang kilo ng bigas. Yung kinain ko kanina, nag-order ako ng, hindi ba ako usually kumakain ng rice. Hindi ako usually kumakain ng rice. Kasi pag kumain ako ng rice, ganito na ako laki. Wala, no joke. Sobrang pigil talaga ang pagkain ko. Dahil kung pabayaan ko ang sarili ko, hindi na ako matabunan ng podium na ito. Lampas ako dito. So kanina, nag-order ako ng rice kasi kailangan ko ng energy na makipagpicturan sa inyo. Pagdating ng rice, ang haba niya, sabi ko pa, haba niya, parang yung rice natin sa Pilipinas, 3 butil. Isa sa kanila dito. Sabi ko pa sa sarili ko, ito dapat ang 20 pesos na bigas. Kasi ang isang kutsara niya, 3 kutsara na ang equivalent sa Pilipinas. Di mapababa mo ang presyo. Sabi ko, ganito dapat bakit ang haba nun? Kinabahan ako sa kanya, baka siya, artificial intelligence na right. Para siyang pasta, uy! Diba? Kabahan ka eh. Ganito ito. Hindi daw yung nakakataba. Ma'am, yung kanila, ma'am, isang platong ganyan, ma'am. Hindi pa rin ako tataba, no? Pag inubos ko yun, isang plato. Sure? Noon? Tama yun! Look! Fake rice yan. Ayun. So kaya ganyan kalaki yung kanilang serving ng rice kasi hindi siya makataba. So dapat kinain ko lahat yun para mabusog ako. Ganun. Kasi dinandahan ko pa siya eh. Andun pa siya, naiwan pa siya doon. Kasi kakainin ko mamaya hapunan, iniwan ko na lang doon. Ang laki niya. Ganyan. Ang haba pa niya. Saan ako For one person lang yun. Sa bagay, naniniwala ako kasi hindi kayo malaki. Kinabahan talaga ako dun sa rice nila. Sobrang laki na niya, sobrang laki na nung serving, sobrang haba pa nung saan na ako, ma'am? Nakalimutan nyo na. Disaster.
Basmati rice po yun, yung mahaba yung grain. Masarap yun eh. Oo, paborito ko rin yun. Kaya lang, medyo pricey, medyo mahal eh. No? Medyo mahal po siya. Kaya doon na lang tayo sa, sa 40 pesos na bugas. Yung 20 pesos, hindi totoo yan. Kataragtado yung 20 pesos. Disasters. Oo yun. Bago yun. Naalala ko lang kasi. Naalala ko lang yung kinain ko. Gutom na kasi ako, sir. Dapat pala, inuubos ko yun. Na ano kasi ako, kinakabahan ako kasi bago ako umalis sa Pilipinas noong August 15, ngayon August 13, gusto ko kumain ng cheese. So pumunta ako sa tindahan ng cheese, bumili ako ng ganyan o yung triangle na ganyan, malaki. Tapos ang ginawa ko, gilanlan na ko ang cheese o ang biskwit. Pares na ko siya sa sige ko kaon, sige chismis dito sa balay, sige chismis, sige panlibak, wala sige kaon cheese. Gabaan ko, sige magpanlibak. Daot akong iyan. So paghahapon, revolusyon akong tiyan. Antod ka ganina, nag-revolusyon akong tiyan. O na, mag-excuse ko sa inyo ang kadyot, may nung health break. O na siya. So kaganina, wala mag-iurot ang rice, kay mahadlok ko nga, dagan-dagan ko, gikan diri, padulong sa kuan. CR. Disaster, risk reduction, and mitigation, and climate change, adaptation. Every year, balik-balik. Ang bagyo, ang baha, ang landslide. Pero every year, bakit parang first timer tayo sa bagyo, baha, and landslide? First timer tayo lagi. Parang nagugulat tayo na nangyari. Diba? At hindi pwedeng sabihin natin na ganyan talaga ang buhay natin. Na ganyan talaga ang bansa natin. Diba? Hindi normal yan. Hindi. Sinasabi ko sa inyo, pag merong dumaan na Yolanda ulit, dyan, sa atin, sigurado ako, Yolanda na naman ang mangyayari. No joke. Ganyan ka hindi handa ang ating bayan. Kaya dapat tinututukan natin yun kasi alam natin na darating yan every year sa ating bayan. Kaya dapat pinaghahandaan yan na hindi ka na naggugulat o hindi ka na nagpapanik o hindi ka na kamot ng ulo mo kasi ano sasabihin? Ganyan talaga yan. Hindi pwede na ganyan. Nakikita natin ang kahandaan ng ibang bansa. So, ibig sabihin, hindi siya imposible. Hindi siya impossible dream. Kasi, I'm sure, nakita nyo na yan. Kung saan man kayo galing, o kung dito man sa Kuwait, o kung saan bansa man kayo galing. Kaya yan yung mga hindi ko alam bakit nasimulan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, pero bakit natigil? Kasi alam naman natin kung anong gusto natin makita para sa ating bayan. Alam natin kung anong pangarap natin para sa ating bayan. Pero bakit hindi natin nakikita? Nakikita natin sa ibang bansa. Alam niyo, kami, yung iba sa inyo siguro, dinala na ang pamilya, kung nasaan man kayo sa abroad.
o naiwan doon. Kami, mga naiwan doon na walang planong umalis sa Pilipinas. Ayaw namin magtiis ng hindi maayos, madumi, walang disiplina. Ayaw namin magtiis sa ganon. Kasi gusto namin kung ano yung maganda sa ibang bansa, yun ang nakikita at naiwan natin para sa ating pamilya at sa mga susunod sa atin. Dahil patapos na tayo, di ba? 28 years old na tayo. Malapit na tayo mag-retire. Malapit na mag-expire. Diba? So yung mga susunod sa atin, yung mga anak natin, mga apo natin sa tuhod, huwag niyong sabihin sa akin na hanggang ano na ba tayo, 2025, pagdating ng 2060, magugulat pa rin sila sa bagyo. Uy, may bagyo. Uy, may landslide. Hindi pwede yun. Or iikot-ikot pa rin sila kahit saan para humingi ng tulong pinansyal sa pagpapagamot. Pwede. Hindi ganon. Ayaw natin magtiis. Gusto natin kung ano yung meron maganda sa ibang bansa, meron din tayo. Paano natin magawa yon? Sa pagtutulungan natin na ibalik at ituloy ang pagbabago para sa ating bayan. Alam mo, no? Mapunta na tayo sa 9-day, ma'am. Ano oras na? 4:26. Kasi naman, merong nag-aantay sa akin alas 6 mamaya. Ayaw niya, bakit mga kalaban ninyo yun ng mga Pilipino? Joke lang, ma'am. Mga kalaban ninyo yun sila? No. Kasi sabi nila, nung ginagawa namin yung event dito sa Kuwait, sabi, hindi pwede na magsama sa isang programa. Sabi ko, alam niyo, kung anong sasabihin ko, sinabihan ko yung kasama ko sa opisina, kung anong sasabihin ko sa unang programa, yan din yung sasabihin ko sa pangalawa. Uulitin ko yun. Lahat yun. 1 oras at kalahati. 1 oras at kalahati. Uulitin ko lahat yun. So sabi ko, pwede ba, isahin na lang natin yan para sabi nila, hindi daw sila, ayaw daw nila sa inyo. Joke lang. Hindi pa din tayo magkasya kasi 200 sila. Tapos ang 100, saan natin ilagay ang 200 dito? Kulang na. Kaya dapat ipaghiwalay talaga kasi ang venue natin hindi kaya ang 1,100. So, sa pagsasara, huwag natin kalimutan lagi ang pagpapasalamat sa Diyos, Allah, sa lahat ng binigay niya para sa buhay natin. Kahit sobrang liit niyan, kailangan magpasalamat tayo dahil kahit maliit yan sa paningin natin, malaki yan para sa ibang tao kasi wala silang ganyan. Kaya hindi natin alam kung anong pinagdadaanan ng iba. Ang nakatutok lang tayo sa kung anong wala tayo, pero hindi tayo nagpapasalamat sa kung anong meron tayo, pero wala yan doon sa ibang tao. Yun po ang importante mga kareaksyon. Tama naman po ang sinabi ni VP Sara, no? Minsan bilang tao, minsan nakikita po natin mga kareaksyon kung anong wala tayo. Di ba? Meron kang bahay, meron kang pamilya, meron kang anak, meron kang asawa, meron kang, alam nyo na, tamang-tama lang. Pero minsan wala kang katahimikan sa isip mo dahil iniisip mo kung ano yung wala ka. Hindi mo na re-realize kung ano yung napakagandang meron ka nang maraming tao ay wala sila. Di ba? Hindi po katulad ng mga kongresista, napakarami po dyan na
ang yayaman na, bilyon-bilyon na ang pera, parang hindi pa rin sila masaya. Nako, inanakawan pa nila ang taong bayan. Kailangan natin ng pagpapasalamat. Yung kasama namin sa bahay, galing yun siya, household staff ang trabaho niya noon. Galing siya abroad. Tapos, isang beses, nagkwentuhan kami, matagal na yan siya sa amin. Sobrang 10 years na siguro yan si Manang. Tinanong ko siya, sabi ko, ano yung naranasan mo nung naging household staff ka sa abroad? Sabi niya, mahirap. Kasi hindi ka naman binibigyan ng tulog eh. Matutulog ka lang kapag walang utos. Yan lang yung tulog mo. Hindi yung tulad sa atin dito sa Pilipinas, na kapag alas 9 na alas 10, matutulog na ang tao, tapos gigising ng alas 5, alas 6 ng umaga. Sabi niya doon, pag tumigil ang utos, matutulog ka. Pag nandiyan na ang utos, dapat gumising ka. Tapos sabi niya, hindi din regular ang kain. Kasi ang kain, walang para sa kanila. Walang para sa kanya. Ang kain, para lang sa kung sino yung may-ari ng bahay. So kung may maiwan, swerte ka. Kung walang naiwan, pag-antay ka sa susunod na kainan. Baka may maiwan. So umuwi siya sa Pilipinas. Sabi niya, sabi ko, nagtanong ako, bakit ka umuwi? Kasi tinanong ko yung sweldo, ganito yung sweldo. Tapos sa Pilipinas, hindi naman ganun kalaki yung sweldo ng household staff. Bakit ka umuwi? Sabi niya, Bisaya. Sabi niya, okay na lang na magutom ako sa bukid dahil wala akong trabaho. Pagtsatsagaan ko na lang na magtanim para yung ani ko sa kamote, kung ano man yung tinanim ko, ibibenta ko para may mabili ako na karne, isda para sa mga anak ko. Sabi niya, okay, maggutom ako nang wala akong trabaho. Pero sabi niya, hindi matanggap. Siya, pobre lang po Inday Sara, pero dili madawat sa ako ang kasing-kasing. Nga nagtrabaho na ko, pero ginagutom ko. Huwag ninyong kalimutan yung words of wisdom na yan. Huwag ninyong ipagpalit ang inyong pagkatao, ang inyong dignidad bilang isang tao. Kasi yung treatment o pakikitungo na ganyan ay hindi makatao. Bumalik na lang kayo sa Pilipinas, pag-usapan na lang natin sa Office of the Vice President kung saan ba kami makatulong. Napakaganda po ng sinabi ni VP Sara. Mga kareaksyon, ako po dati po akong OFW. Alam ko po yung pinagdaraanan po ng mga OFW dahil talagang napakahirap po minsan. Ako naswerte lang po ako dahil sa pinanggalingan ko ay isang kumpanya na napakalaki at hindi po kami tinatrato ng hindi tama dun. At maganda naman dahil nga may sinusunod silang batas. Pero kadalasan po sa mga domestic helper nangyayari yung mga pang-aabuso. Kaya kayong mga kababayan namin sa ibang bansa, sa Middle East o sa mga lupalop ng mundo, na kapag kayo ay naaabuso diyan, umuwi na lang po kayo dito sa Pilipinas. Oo, umuwi na lang po kayo sa Pilipinas at dito po kayo magsimula sa buhay ninyo. Dahil kung naaabuso lang kayo diyan at nahihirapan at mantagin po ninyo, naaabuso na kayo, ang layo nyo pa sa pamilya, ano ba, hindi worth it, di ba? Sana kung malayo ka sa pamilya at maganda ang kalagayan mo dyan sa ibang bansa, pwede siguro yun. Pero yung malayo ka na sa pamilya tapos naaabuso ka pa, parang mahirap po yun, no? Parang hindi naman tama yun.
Kaya, yun, sinabi po ni BP Sara na umuwi na lang kayo at malay po natin makatulong po si BP Sara. No? Salamat po muli sa pagsama niyo sa akin napaganda reaction video na ito. Huwag po niyong kalimutan mag-subscribe, like at i-share ang bawat video natin. Shukran, God bless you all. Duterte! 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 Duterte!